Ano po ang iisipin niyo, Ma'am Cheryl, ayan. Ano po ang iisipin niyo mga kababayan kapag ang isang vlogger, ang sinasabi niya, ganito, "O may warrant of arrest na nga kayo, o sige." Ang tanong, mahuhuli niyo ba si Pastor Kibuloy? Oh, alam niyo ba kung nasaan si Pastor Kibuloy? So sabi ko talagang etong mga 'to may alam na magtatago si Pastor Kibuloy ano. Hindi ko sa sinasabing rekta na sinasabi ko nagtatago na, hindi, 'no. Base po doon sa kanilang mga ibina-vlog ngayon, bisitahin niyo, 'no. Bisitahin niyo po yung kanilang mga ibina-vlog ngayon. Isa-isahin niyo po para tumaas din yung views nila. Isa-isahin niyo po yung mga vlog nila ngayon, gano'n po yung sinasabi. Parang gustong iparamdam na, "Wala yan, tataguan lang yan ni Pastor Kibuloy, yang Senado na yan, wala yan." Sana po 'wag, 'no? Sana po 'wag gano'n. Unang-una, Senado po ng Pilipinas yan. Baka po sa susunod na mga pangyayari, kayo na po yung mangailangan sa Senado, tapos ganyan ang gawin sa inyo, pagtaguan din kayo nung ano, 'wag, 'no? Hayaan nating mataas yung integridad, hayaan nating mataas yung paggalang sa Senado ng Pilipinas at sa Kongreso ng Pilipinas. Huwag niyong sasabihin na porket nga kampi kayo o kahit na porket pinagtatanggol niyo si pastor, huwag niyong sasabihin dapat na, um, kumbaga, ano tawag dito, pabor kayo kapag nagtago si Pastor Kibuloy. Huwag, mga bossing, 'no. Nakikita ko po yung inyong mga vlog, nakikita ko yung pagkakasunod-sunod nung inyong mga vlog, mga, supporter ni pastor. Baka sa susunod kayo din po kasi, medyo siguro sa galit ninyo, sa ngit-ngit ninyo, kung ano yung mga nagiging resulta doon sa sitwasyon ni Pastor Kibuloy, nagagalit kayo. Hindi niyo na napapansin yung emosyon niyo doon sa mga vlogs ninyo, 'di po ba? Hindi niyo na napapansin, "Naku, illegal pala yung sinabi ko. Parang kinakampihan ko yung ganito, ganyan." O hindi yung tungkol kay pastor, ha. So, dapat po sa ating mga vloggers, mga kababayan, 'no, dapat po panatilihin po natin na mataas ang respeto sa Senado, sa Kongreso, at sa gobyerno ng Pilipinas. 'Wag po yung, may mai-vlog lang ako, dahil kampi ako dito, kaya ganyan. Napirmahan na po ang warrant ni Zubiri. Sabi ni Tarlac Times, nasa Glory Mountain si Kibs. Kukuya-kuyakoy habang pinagtatawanan ang kanyang mga alipores na mga mambabatas na nambubutas ng batas. Tignan po natin, 'no? May narinig pa ako, mga kababayan. May narinig pa ako, tingnan natin sabi sa PNP. PNP, tingnan natin. Kung sakali na lumusob 'yan o kung nasaan si Pastor Kibuloy, tingnan natin. Madaming followers ni Pastor Kibuloy ang magagalit. Ano, manlalabang kayo? Yun ba yung gusto gusto niyong palabasin? Dahil madami kayong followers ano, lalabanan niyo yung mga PNP? Wag, 'no? Wag po. Hayaan niyong makapagsalita si Pastor Kibuloy. Hayaan niyong maipaliwanag niya, oh, yung mga inirereklamo sa kanya. Sabi naman ni Warshak Belleza, ICC ang susunod. Ha, ha, ha. Yun lang po yun mga kababayan, 'no? Ramdam na ramdam dito sa mga vloggers na sumusuporta kay, Pastor Kibuloy, na ang gusto nilang sabihin sa mamamayang Pilipino, "Catch me if you can." 'Di ba? "Catch me if you can" ang mangyayari. So tingnan natin kung tama sila, 'no? Baka kapagka nagbago siguro nahimasmasan yung kampo ni Pastor Kibuloy, ay sumama na lang tayo ng maayos. Oh, sumama na lang baka magsiiyakan na naman kayo. 'Di po ba? Sabi nag-press con na rin ang Regional Trial Court ng Pasig about sa qualified
trafficking. Patong-patong na po ano, mga kababayan. 'Di yan sila lalaban. Dapat kung tunay na nasa katotohanan sila, yes, correct. Ako kung sakali mga boss, kung pastor ko yan, go with the flow lang ako. 'Di ba kung ano yung iutos ng, batas at may naririnig akong merong mga tao na sinasabi na sila ay naargabyado, eh, wait lang. Pastor, ako mismo na iyong follower, gusto kong marinig yung paliwanag mo, gano'n po, 'di ba? 'Pag humalik na si Topacio kay ibig sabihin, aarestuhin na siya. Yun ang nasusulat. Parang ano yun, parang halik ni Judas yun, na, "Netabare kin." Ang daling sabihin, mahirap gawin, sabi ni Arnel Torres. Ayan. Mga bossing, doon sa mga sumusuporta kay Pastor Kibuloy, hmm, bago ako matapos, medyo tignan niyo yung mga vlogs ninyo, 'no? Mahirap po, mahirap. Tapos bigla niyong isisigaw sa taong bayan na, "Pati ako ginigipit na ng gobyerno." Yun pala, yung katotohanan, yung mga vlogs mo sablay na dahil nadadala ka na ng ano, nadadala ka na nung puot at galit at sitwasyon, 'no, dito sa mga nangyayari, 'di po ba? Sabi ni Richard, bilang si Jesus alam niyang maaaresto siya pero 'di siya nagtago. Dapat gano'n din yung appointed son of God. Yun nga din po yung sinasabi ko dito sa mga vlogs natin, mga kababayan. Dapat gano'n din, 'no? Kailangan, malaki ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Sabi nila sa korte na lang sila haharap. Well, be careful what you wish for, ika nga. Ayun, ibalik ko po, ibalik ko sa inyo yung, pinakita natin kanina. Ayan, asan na ba 'yan? Nasampahan na po nga ng kaso ulit sa Davao, oh. Tapos meron pang kakaharapin na kaso sa Pasig. Ano kaya yung susunod nilang mga isasagot sa atin, mga kababayan, ano? So, ayun po ang ating vlog natin sa araw na ito, mga bossing, sa gabing ito. Bukas po ng 12:00 ng tanghali, mga kababayan, naka-livestream na naman po tayo, okey? So, habang po ako ay nasa bakasyon, habang ako ay, nandito sa Pilipinas, mga bossing, ay umaga, tanghali, 12:00 ng tanghali at gabi yung ating, magiging livestream, mga kababayan, okey? So, yun lang po. Unang-una, warrant of arrest ni pastor sa Senado, okey na, check na. Yung pangalawa, kakapasok lang na kaso ni Pastor Kibuloy dun sa Davao, check na din, 'no? At meron pang isa yung sa Pasig, human trafficking kung di ako nagkakamali. At pangatlo, ramdam natin dito sa mga vloggers na sumusuporta kay Pastor Kibuloy na siya ay magtatago dahil po doon sa kanilang mga ipinapaliwanag at sinasabi sa kanilang mga vlog. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.